May leukemia ang anak ng babaeng ito. Ibinente niya ang sarili sa isang lalaki sa halagang $300,000. Sa una, isang gabi lang yun. Ngunit matapos ang isang gabi ay lumipas. Ang lalaki ay nakulong dito at hindi makawala. Pagkatapos makuha ni Sarah ang pera, agad niyang binayaran ang pagpapaopera ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, naging maayos naman ang operasyon ng kanyang anak. Pero nang bilangin niya ay naging maayos ang lahat. Sinabihan siya ni Kuya Kiyang na samahan siya sa isang paglalakbay sa ibang bansa. Kahit na gusto niya talagang makasama ang kanyang anak, ngunit para sa ikabubuhay, dapat marunong siyang makipagsabayan. Ang tanging naiisip niya sa eroplano ay ang kanyang anak. Ipinagpatuloy ni Kuya Kiyang ang pagsubok sa kanya. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tao siya. Ayaw ni Sarah na makipag-usap sa kanya. At kausapin mo na lang siya tungkol sa trabaho. Dahil sa professional ability ni Sarah, matagumpay na nalagdaan ang proyekto. Tiningnan ni Kiyang ang oras at inanyayahan si Sarah para uminom para magdiwang. Pero tinanggihan ni Sarah, hinaharap ang sariling init ng ulo at kayabangan. Walang babaeng tatanggi sa kanya. Lahat ng ugali ni Sarah, ginagawang ganap na hindi mahuhulaan ito ni Kiyang. Makita ang ibang ugali ni Sarah. Plano niyang tanungin siya ng personal. Ngunit galit na lumingon si Sarah at iniwan si Kiyang. Labis na nagulat si Kiyang. Bakit hindi ito gumagana? Sa ngayon, inayos na ni Sarah ang kanyang mga gamit at uuwi ng mag-isa. Humakbang si Kiyang at pinigilan siya. Humingi siya ng tawad sa sinabi niya. At sinabing walang flight ngayon. Kaya pinakiusapan niya si Sarah na manatili at magkabalikan bukas. Sa isang eroplano, hindi maiwasang magtanong ni Kiyang. Bakit ka pumayag nung una? Pero nanatiling tahimik si Sarah. Hindi niya sasabihin ang mga medikal na bayarin ng kanyang anak. Pagkababa ng eroplano, nagmamadaling pumunta si Sarah sa ospital dala ang kanyang bagahe. Sa ngayon, magaling ang anak niya. Pagkatapos ay dumating ang doktor at sinabi, naging matagumpay ang operasyon, at walang pagtanggi sa bagong bone marrow. Minsan narinig ito ni Sarah. Masayang niyakap niya ang kanyang ina. Basta't gumaling ang sakit ng kanyang anak, worth it lahat ng ginagawa niya. Sabay-sabay, si Kiyang ay nakaupo sa opisina habang ang mga mata ay nakatutok sa kanyang cellphone. Gusto niyang kontaken si Sarah, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa ngayon, darating ang magaling niyang kapatid. Nakikita si Kiyang na malungkot sa mga araw na ito. Nagmumungkahi siya ng isang charity event sa mga bata. Sama-sama silang dumalo dito. Pumayag din si Kiyang. Dahil malaya na siya, may isip niya si Sarah. Pero hindi niya akalain na ang event na sinasalihan nila ay ang hospital na kinaroroonan ni Sarah. Sa ngayon, si Kiyang at ang iba pa ay dumating sa ospital. Sinusundan siya ng doktor at binibigyan sila ng kaalaman. At nagsasabi ng isang kaso ng leukemia. Ilang oras na ang nakalipas. Isang batang may sakit, pero single parent lang siya. At hindi kayang bayaran ng kanyang ina ang mataas na gastos sa pagpapatakbo. Ngunit sa huling sandali, gumastos siya ng maraming pera para iligtas ang buhay ng kanyang anak. At naroon ang kanyang ina. Tumingin si Kiyang sa direksyong iyon. At nakita niya ang babaeng iniisip niya araw at gabi. Sa oras na ito, sa wakas na intindihan na niya ang lahat. Biglang natagpuan ni Kiyang ang likod ng babaeng nasa harapan niya. Sabay talikod ng babae. Bumagsak talaga si Kiyang. Nang malaman niyang naghahanap ng trabaho ang babae. Na-interview pa siya ng personal. Hinihingi niya ang resume ng babae. At tinanong kung single ang babae o hindi. Kasi feeling may asawa si Kiyang. Wala kang lakas ng tauhan para gumawa ng magandang trabaho. Upang matagumpay na makakuha ng trabaho. Itinago ni Sarah na isa siyang single mother. Matapos tingnan ng isang pangkaraniwang resume, binigyan ni Kiyang ng trabaho si Sarah. Ibinahagi ni Sarah ang magandang balita sa kanyang matalik na kaibigan. Kapag masaya na silang dalawa, isang tawag sa telepono ang huminto sa kanila. May sakit pala ang anak niya. Sinabi sa kanya ng mga doktor na ang paggamot sa leukemia ay isang mahabang pakikibaka. Maliban kung siya ay tumatanggap ng angkop na transplant. Bago iyon, kailangan mong alagaan ito ng buong puso, para maalagaan ang kanyang anak ng comfortable. Gabi-gabi siyang nasa ospital, at nagmamadaling magtrabaho sa araw. Pero masyadong malayo ang distansya ng dalawa, at kapag may traffic jam, kinailangan ni Sarah na umalis sa kanyang sasakyan at tumakbo. Pagdating niya sa kumpanya, kalahating oras nang naghihintay si Kiyang. At nang marinig niyang sinabi ni Sarah na dahil sa traffic jam, nakaramdam siya ng matinding inis at sinabi, lahat ay nakulong ngunit huli ka. Pagkatapos ay hiniling kay Sarah na mabilis na mailabas ang kanyang ulat. Napagtanto ni Sarah ang sarili at nagmamadaling hinalungkat ang laman ng kanyang bag.
Ngunit hindi niya mahanap ang flash disk upang isave ang ulat. Naiinip na si Kiyang. Pinagmamasdan din ng mga katrabaho niya si Sarah na napahiya. May pumasok na lalaki na may dalang flash drive habang nakangisi. 2 minuto na pala ang nakalipas. Nagmamadaling tumakbo si Sarah papunta sa kumpanya. At hindi sinasadyang nabunggo ang lalaki. Lingid sa kaalaman ni Sarah. Mas malakas na lalaki ang lalaking nasa harapan niya. Nakita kong nagmamadaling pumasok si Sarah. Hindi napigilan ng lalaki na kunin ang flash na naiwan. Akala niya kung cute si Sarah. At sa flash na iyon, matagumpay ding naipakita ni Sarah ang kanyang ulat. Pagkatapos ng pagpupulong, humakbang ang lalaki at pinuri si Sarah sa pagiging propesyonal. Niyaya niya itong magkape kapag libre. Inis na inis nito si Kiyang. Kaya diretso siyang uminom ng isang bote ng Chen Nian Lao. At sinabihan si Debiao na bigyang pansin ang imahe ng kanyang amo. Ngunit si Debiao ay may napakagandang imahe. Karapat-dapat siya para sa pagkatalo sa isang 30 taong gulang na bachelor. Sa ngayon, bumalik din si Sarah sa ospital. Mukhang seryoso ang doktor. At sinabi sa kanya na may nakitang bone marrow transplant donor. Masayang ngumiti si Sarah. Ito ay magandang balita. Dahil kapag nagpapatingin sa isang seryosong doktor, akala niya masamang balita yon. Pero nawala ng pag-asa si Sarah sa sumunod na sinabi ng doktor. Lumabas si Sarah na nalilito. Upang makalakam ng $300,000. Hiniram niya ang mga ito sa mga kamag-anak at kaibigan. Pero hindi pa rin sapat yon. Nag-aatubili. Dumating siya sa bahay ng kanyang biyenan. Ngunit hinayaan siya ng biyenan hanggat maaari. Kasi sinisisi niya si Sarah sa pagkamatay ng anak niya. Nakahawak sa huling pag-asa, naglakad siya papasok sa opisina ni Kiyang. Pagkarinig ni Kiyang ay advance salary na. Agad naman siyang pumayag. Hindi ba pera lang yan? Ngunit pagkatapos marinig na ito ay nagkakahalaga ng $300,000. Nag-alinlangan si Chen. Saka, kakasimula lang ni Sarah sa trabaho. At walang katotohanan na bigyan siya ng 10 taong sweldo sa isang buwan. Nang mawalan na ng pag-asa si Sarah at aalis na sana, pinigilan siya ni Kiyang. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, nakaramdam ng galit si Sarah. Pagkatapos makipag-usap, galit na galit siyang sumugod. Pagkaalis ni Sarah, isang makahulugang ngiti ang ipinakita ni Kiyang. Kaya bumaba si Sarah, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Sabi ng doktor na kung hindi siya magbabayad para sa operasyon sa loob ng 2 araw, dapat niyang ibigay ang kanyang bone marrow sa iba. Sa oras na ito, nagpanik talaga si Sarah. At lahat ng pwedeng magpahiram ng pera ay hiniram niya. Ngunit ang pera ay napakalayo sa gastos ng operasyon. Desperado na si Sarah, kaya maaari na lamang siyang umakyat muli upang hanapin si Kiyang. Sa gabi, dumating ang dalawa sa napagkasunduang hotel. Nakita ang magandang Sarah, tiningnan siya ni Kiyang ng may labis na interes. Tapos sabi ikaw ay napakaganda pero mahal saka pumasok sa kwarto ang dalawa. Naglakad si Kiyang sa likod ni Sarah, nang hindi itinatago ang kanyang hininga. Sa kanyang unang araw sa trabaho, nagpuyat siya buong gabi kasama ang amo. Dahil lamang nangako ang kabilang partido na bibigyan siya ng $300,000. Bagamat nag-aatubili, ngunit para sa gastos ng operasyon ng kanyang anak, maaari lamang niyang ituring ang kanyang sarili bilang isang kalakal na may malinaw na presyo. Matapos ang lahat, nakabihis na siya. Kinuha niya ang perang inihanda ng amo at lumabas ng hotel. Pero nagkukunwaring tulog lang pala ang amo. Nakita niyang paalis na si Sarah. Puno ng disappointment ang mga mata niya. Oo naman, walang kwenta ang babae sa pera at pride. Pero hindi niya alam, na minsan nakuha ni Sarah ang kanyang pera. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital. Pagdating sa ospital, hindi na niya nakayanan at napaiyak na siya. Sa kabutihang palad, naging maayos naman ang operasyon ng kanyang anak. Upang ang kanyang anak ay gumaling sa lalong madaling panahon. Nananatili siya sa ward upang alagaan siya sa buong orasan. At magsipag buong araw, kapag sobrang busy niya araw-araw. Tapos wala na siyang time mag-isip. Noon lang niya nakalimutan ang mga pangyayari noong gabing iyon. Umasa sa kanyang mga profesional na kakayahan. Mabilis siyang naging corporate elite. Si Kiyang lang ang nanatiling tuwid ng muka at walang sinabi. Simula nung gabing yon, nagbago ang ugali ni Kiyang sa kanya. At kung late siya ng 1 minuto, papagalitan siya. At ginagawa itong hindi mabata. Para makaalis na siya agad. Maaari lamang siyang magdusa sa katahimikan. Hindi maintindihan ni Sarah kung bakit patuloy siyang pinapahiya ni Kiyang. Sa hindi inaasahan, nakilala siya ni Kiyang kinabukasan. At hiniling sa kanya na samahan siya sa isang restaurant upang makipagkita sa mga kliyente. Pero pagdating sa restaurant,
Laking gulat ni Sarah. Ito ang hotel kung saan nangyari ang insidente noong gabing iyon. Nagalit ito kay Sarah, at naisip na sinasadya ni Kiyang. Ngunit ipinaliwanag ni Kiyang kung ang lugar na ito ay pinili ng kliyente. Hindi niya alam noon. Walang ekspresyon si Sarah at ayaw marinig ang paliwanag niya. Sa hapagkainan, nadatnan niya si Sarah na nakatingin sa phone niya the whole time. Hinala niyang may kachat si Sarah. Susunod na segundo, pahintulutan ni Sarah na pumunta sa banyo. Tumawag siya sa telepono, at nagkunwaring sinagot ni Kiyang ang telepono at sinundan siya. Katotohanan, kausap ni Sarah ang kanyang anak sa telepono sa ngayon. Nang marinig ni Kiyang na sinabi ni Sarah ang mga hindi malinaw na salita, pinagselos nito si Kiyang, at lalo siyang kumbinsido na in love si Sarah. Pagbalik niya sa restaurant, sabi ng kliyente na kailangan niya ng 1 buwan para ma-finalize ang kanyang plano. Ngunit hindi niya inaasahan na direktang sasabihin ni Kiyang na sapat na ang 1 linggo. Dahil sa ganitong paraan lamang, walang panahon si Sarah na umibig. Nang gabing iyon, nagpunta sina Kiyang at Debiao sa isang bar para maglasing. Sa unang tingin ay alam ni Debiao na umiibig ang kanyang kapatid. Sabi ni Kiyang na nilapitan siya ng babae para lang sa pera. Hindi sumang-ayon si Debiao, at sabihin, parang ayaw ng mga lalaki sa pera. Pagkatapos ay sinabi ni Debiao ang kanyang karanasan. 5 salita lang ang long love. Kinabukasan, nakilala ni Kiyang si Sarah. At pagkaraan ng mahabang panahon, may sinabi ito sa kanya. Nakipaglaro siya sa amo buong gabi sa unang araw ng trabaho. Sa halagang $300,000 lang. At napaisip ang amo na nilapitan siya ni Sarah dahil gusto niya ng pera. Pero hindi niya inaasahan iyon sa isang children's charity event. Narinig niya ang sinabi ng doktor kanina lang. May isang single mother na nakalikom ng pera para mailigtas ang leukemia ng kanyang anak. Ang single mother ay si Sarah. Sa oras na ito, naunawaan din ni Kiyang ang lahat. Pero nang maisip niya ang dati niyang gawi, pakiramdam niya ay walang hiya siyang harapin si Sarah. Laking gulat din ni Sarah nang makita si Kiyang dito. Pero agad siyang tumayo at lumabas. Dahil sa pagtingin lang nito, ipinaalala nito sa kanya ang gabing napahiya siya. Nang makalabas siya ng gate ng ospital, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang lahat ng hinaing at pait na namumuo sa kanyang puso. Sa ngayon, lumabas din si Kiyang. Nakita ko si Sarah na umiiyak. Gusto niyang makalapit para aliwin siya. Pero wala talaga siyang lakas ng loob. Kaya tumalikod siya at umalis. Sa ngayon, naintindihan din ni Debiao ang ginagawa ni Kiyang. Nakikiramay ito sa nangyari kay Sarah. Gusto niya itong makita, ngunit hindi niya nakita si Sarah sa silid ng kanyang anak. Nakita lang niya ang gwapo niyang anak. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kumpanya. At tinanong si Kiyang, bakit hindi ka pumunta at tingnan ito? Ang unang reaksyon sa paggawa ng ganitong bagay ay tumakas. Lalaki ka ba? Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagwiwisik ng asin sa sugat ni Kiyang. At sa wakas sinabi niya ng malakas. Ang bawat salita ni Debiao ay umaantig sa kanyang puso. Nagpasya siyang makipagkita kay Sarah at ipaliwanag ang sitwasyon. Nang makarating siya sa bahay ni Sarah, nagpasya siyang tawagan muna siya. Nang makita ni Sarah ang tawag ni Kiyang, agad niyang ibinaba ang tawag. Kaya't umakyat siya at kumatok sa pinto. Kaya nakita ni Sarah si Kiyang. Nagulat siya for 1 second at isasara na niya ang pinto. Mabilis siyang pinigilan ni Kiyang. At saka humingi ng tawad sa nangyari kanina. Hindi ko alam na nanghiram ka pala ng pera para iligtas ang anak mo. At tiyak na hindi ko gagawin ang kahilingang iyon. Kaya bakit hindi mo ipaliwanag sa akin ang sitwasyon? Pagkarinig nito, galit na galit si Sarah. Sa susunod na araw, pagdating ni Kiyang sa kumpanya, nakatanggap siya ng letter of resignation from Sarah. Para mailigtas ang kanyang anak na may leukemia. Buong gabi nakipaglaro ang babae sa amo. Simula nung gabing yun, ang amo ay lubos na umiibig sa kanya. Kailangan niyang lumangoy ng pabalik-balik ng 300 beses sa pool bawat araw. Para pakalmayan ang hindi mapakali niyang puso. Nang malaman niyang magre-resign na si Sarah, agad niyang kinuha ang resignation letter para hanapin si Sarah at sinabing, malaking proyekto sa Dubai ang responsibilidad mo. Gusto mo bang umalis bago matapos ang proyekto? Hindi ako papayag sa pagbibitiw mo. Pero nagpumilit si Sarah na pumunta. Sa ngayon, hiniling ni Kiyang na umalis ang lahat ng empleyado. At nang umalis ang lahat naglakad siya papunta kay Sarah. Saka sabi sa nakikiusap na tono, hindi mo maaaring paghaluin ang iyong trabaho at buhay. One night incident lang yun. Nang matapos magsalita, tumalikod si Sarah at umalis. Nag-iiwan lamang ng isang Kiyang na walang magawa ang mukha. Pagkalabas niya, nakilala niya si Debiao. Tapos sabi niya, hindi sumang-ayon si Kiyang sa aking pagbibitiw.
Tingnan kung paano tinatrato ni Debiao si Sarah. Sobrang inis ang naramdaman ni Kiang. Inimbitahan ni Debiao si Sarah sa kanyang opisina, at ipinahayag ang kanyang pagpayag na maging isang tagapakinig. Hayaang ibunyag ni Sarah ang lahat ng problema sa kanyang puso. Nang marinig ito ni Sarah, alam niya ang binabalak ni Debiao. Walang choice si Debiao kundi palabasan si Sarah. Sa ngayon, magkapatid na pinaghihiwalay ng pader. Parehong nakita si Sarah na umalis ng kumpanya. At ngayon ay wala na siyang trabaho para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Kailangang agad na maghanap ng trabaho si Sarah. Pero hindi niya inaasahan pag-uwi niya. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono. At pinapasok si Sarah sa trabaho. Ito ang nagpasaya kay Sarah. At sinabi niya ito sa kanyang matalik na kaibigan. Pero sabi ng best friend niya, 2 kumpanya lang ang na-interview niya ngayon. Sa katunayan siya ay tumanggap ng mga tawag mula sa higit sa 100 kumpanya. Hindi ba kakaiba? Halatang may nag-set up sa kanyang unang araw sa trabaho. Nakipaglaro siya sa kanyang amo buong gabi. At napagkasunduan nila na ginagawa lang ito ni Sarah para sa pera. Ngunit hindi niya naisip na ang kanyang amo ay may in-love ng husto sa kanya. Para mas madalas makita, si Kiang ay nagbabantay sa pintuan ni Sarah sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Nang malaman niyang naghahanap ng trabaho si Sarah, agad siyang tinulungan ni Kiang. Pero hindi niya inaasahan yon pagkatapos malaman ni Sarah ang tungkol dito. Dumiretso siya kay Kiang, at hiniling sa kanya na huwag makialam sa kanyang buhay sa hinaharap. Nang matapos magsalita, naghagis siya ng isang kahon ng pera. Simula noon, umaasa si Sarah na hindi na muling makikita si Kiang. Ngayong araw, si Sarah ay inimbitahan ni Debiao. Kahit na si Sarah ay labis na nasusuka kay Kiang. Pero maganda ang pakiramdam niya kay Debiao na ilang beses na siyang tinulungan. Inakala ni Sarah na nandito si Debiao para hikayatin siyang bumalik sa kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahan nang sabihin ni Debiao na ang mga alahas na dati niyang idinisenyo ay nanalo ng mga parangal. Gusto niyang pumunta si Sarah sa award show bukas. Tingnan ang kanyang negosyo na magtagumpay. Tuwang-tuwa si Sarah at pumayag. Sa susunod na araw, maagang dumating si Debiao sa bahay ni Sarah. Nakita niyang nakasuot ng mahabang damit si Sarah. Napakaganda ni Sarah. Hindi mapigilan ni Debiao na matuwa nang makita siya. Nang makarating sila sa party, nagmamadaling sumugod si Kiang. Dumiretso siya sa desk ni Sarah. Alam din ni Sarah na naroon si Kiang bago siya dumating. Pero akala ni Sarah pumunta siya dito para lang sa award. Kaya wala itong kinalaman sa kanya. Ngunit hindi yun inisip ni Kiang. Nang makita niya ang anak ni Sarah, sinimulan niya ang usapan. At nung nakita yon ni Sarah, agad naman siyang pinutol ni Sarah. Ito ang simula ng seremonya ng parangal. Matapos magpasalamat sa daan-daang tao, sa wakas pinaakyat na ng host si Sarah sa stage. Para makatanggap ng parangal, tumingin si Kiang sa napakagandang Sarah. Magalang, at matika sa entablado. Nang matapos si Sarah sa kanyang acceptance speech, pumalakpak ang lahat. Pinuntahan ni Kiang si Sarah. Hiniling niya kay Sarah na bumalik sa trabaho sa kumpanya. Pero tinanggihan ni Sarah. Alam na ang pagtanggi ni Sarah ay dahil sa kanyang sariling mga dahilan. Sinabi ni Kiang na aalis siya sa kumpanya sa loob ng ilang panahon. Si Debiao ang magiging boss mo. At dahil marami kang nagawa para sa proyektong ito, dapat pala pumunta na ako. Ang taos-pusong mga salita ni Kiang sa wakas ay nakita ni Sarah ang kanyang sinseridad. Kaya bumalik siya sa kumpanya kinabukasan. Inihayag din ni Kiang sa harap ng lahat na aalis siya sa kumpanya para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Ngunit hindi yun inaasahan ni Kiang. Ang kanyang pag-alis ay lumikha ng mga pagkakataon para kay Debiao. Kapag wala si Kiang sa kumpanya, papalapit na araw-araw ang relasyon ni Debiao at Sarah. Ngayong araw, nakilala ni Debiao si Kiang at sinabi, na in love ako sa isang babae, at planong magtapat sa kanya sa gabi. Hindi alam ni Kiang na ang babae ay si Sarah, at umaasa siyang magtatagumpay si Debiao sa pagtatapat ng kanyang pag-ibig ngayong gabi. Sa gabi, inaya ni Debiao si Sarah na makipag-date. Nung malapit na siyang magtapat ng nararamdaman, nang hindi inaasahan, dumating si Kiang sa lugar.